Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang iyong pagkikibahagi sa Banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-5 linggo ng Kwaresma. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Salino Benco. Pagsitayin po tayo. Ngayon po ay ika-5 linggo ng Kwaresma. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Salino Benco. Pagsitayin po tayo. Buksan ng aming palad. Mga ginigilid, itong ating pananawagan sa pagsisimula natin itong banal na misa sa ika-5 linggo nitong Kwaresma. Inanyayahan ko po kayo, gawin natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Katulad na pagiging binibigyan diin sa Pasko ng muling pagkabuhay na tayo mga bininyagan at doon sa binyag nakibahagi tayo sa bagong buhay sa kapangyarihan ni Kristo. Gayon din naman, ngayon sariwain natin ulit bago pa ang Pasko ng muling pagkabuhay ang hiwaga ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, niloob mo pong sa tubig ng bukalang buhay at nakapagdulot ng kalinisan ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ang iyong buhay na ibinibigay sa mga hirap. Iniling po namin, marapatin mong basbasan ng tubig na dito may nais namin mawisik sa aming pagkatao. Ipagalaw mo mas sariwain ito sa aming buhay ang iyong binigay sa amin ng pamilya
Amen. At ipagsanggalaw nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makapagdulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ipagkakamit namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Dalisayin nawa tayo mga pangyariang Diyos sa ating mga kasalanan. Ngayon tayo ay nasa Kwaresma pa at bago magsimula ang Semana Santa, tunay natin mapagsisihan ang lahat natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mo, inasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong bibingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong bibingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihinga ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa'yo ay matakot. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking manalangin, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at ikukupas ang pag-ibig niyang tulong. Lagi siyang nakahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirap. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayong magmumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu Santo. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Pagkabuhay ang magbuhay, nabubuhay na
Panginoon. At sumayin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpasabi ni Jesus sa mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, winika niya, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit nito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Ngayon may pinaraang pa niya 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niya 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo ba'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y muling mabubuhay sa uling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, namin kayo tignan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlaman ang pagkamatay ni Lazaro? Muli nga paninutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, wika niya. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't winika ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tuminga si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw si Jesus, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro. Nabubulubutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sa Kanya. Mga kapatid, mga kababayan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo po tayo. Narinig ng isang patay ang salita ni Jesus at ang patay ay bumangon. Mga ginigiliw, kung inyong napuna itong panahon ng Kwaresma ay panahon
ng pakikinig kay Jesus. Noong ikalawang linggo ng Kwaresma sa mundo kung saan siya nagbagong anyo, si Jesus ay kinilala ng Diyos sa harap ng tao. Winika, ito ang minamahal kong anak. At idinugtong, pakinggan ninyo siya. Ang kahalagahan na si Jesus ay anak ng Diyos, alalaw baga ang katotohanan na si Jesus ang isinugo para sa kaligtasan ng tao. Ang lahat ay nakasalalay, pakikinabangan ninyo siya, magiging kaligtasan ninyo siya kung kayo ay makikinig sa Kanya. Pakinggan ninyo siya. Kung kaya yung kasunod na linggo ay 3 ng Kwaresma, ano ang aming pinagnilayan sa banal na Ebanghelyo? Isang babae nakaharap ni Jesus. Si Jesus ang gumawa ng paraan na siya'y makapagsalita sa babae upang marinig ng babae ang kanyang salita. Sapagkat lahat ay nakasalalay sa pakikinig sa salita ni Jesus. Ang isang Hudyo hindi nakikipag-usap sa isang Samaritana. Ang isang lalaki hindi nakikipag-usap sa isang babae sa labas ng bahay. Ngunit itong dalawang hadlang na ito, iyan ay binaliwala ni Kristo sapagkat gusto ni Jesus na marinig ng babae ang kanyang salita. Pahingi nga ng tubig. Pinagtaasan lang siya ng kilay. Sino ka? Isang ang Hudyo, hihingi ka ng tubig sa akin, isang Samaritana. At narinig ng babae ang mahiwagang salita ni Jesus. Kung kilala mo lamang kung sino ang humingi sa iyo ng tubig, ikaw ang sa kanya'y manghihingi at bibigyan ka niya ng tubig na bumabalong sa buhay na walang hanggan. Bakit? Mas dakila ka pa ba kay Jacob na nagbigay sa amin ng balon na ito? Sinabi ni Jesus, babae, araw-araw kang sumasalo, lagi kang umiinom ng tubig na ito, patuloy pa rin ang iyong pagkauhaw. Ang tubig na ibinibigay ko'y wala na pagkauhaw pa ang ipapalit. At ang babae nagbiga, sino pa ba? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Marami silang sinimulang pag-usapan at sabi ni Jesus, sige, at nang makapag-usap tayo ng masinsinan, humayo ka, tawagin mo asawa mo, at nang tayo makapag-usap ng matagalan, may lalaking kapamilya mo, asawa mo, tawagin mo. Ako'y walang asawa. Totoo, nakalilima ka na. At ang babae naman, alam ni Jesus ang ganyang love life, ang ganyang buhay. Propeta ka ba? Sapagkat daman-daman ng babae ang nangyari. Si Jesus na kanyang kausap, itong tao hindi niya kilala na nagsasalita sa kanya, inilantad, inexpose na ang babae ay isang babaeng matagal nang uhaw na uhaw sa kaligayahan, naghahanap ng kahulugan sa kanyang buhay. 5 lalaki na ang kanyang pinaniwalaan at 5 lalaki rin ang sa kanya ay nagbigay ng kabiguan. Ang sinasabi ni Jesus, nagkaroon ngayon ng mas malalim na kahulugan. Inom ka ng inom, ngunit nauuhaw ka pa rin. Isa ka bang propeta? At ang babae umalis, sinabi sa kanyang mga kapitbahay, halika kayo, ito na kaya ang Kristo? Sa kanyang pakikinig kay Jesus, mula sa umpisa, isa ka lamang Hudyo. Sino ka ba? Mas dakila ka ba kaysa Jacob? Isa ka bang propeta? Baka siya na ang Kristo. Unti-unti, natuklasan niya ang pananampalataya. At ito nga ang nangyari. 2 araw na natili si Jesus sa Sikar at sinabi,
ang mga taga-Sikar ay sumampalataya kay Jesus sapagkat narinig nila ang kanyang mga sinabi. Pakinggan ninyo siya. Siya ang anak ng langit. Ikatlong linggo, pakikinig. Ika-apat, ano ang ating nasaksihan? Isang tao ipinanganak sa kadiliman, bulag. Sa buhay niya, dumating si Jesus. Narinig niya si Jesus. Sabi sa kanya, matapos lagyan ng putik ang kanyang mata, pumunta ka sa Siloe, maghilamos ka doon. Pinakinggan niya ang sinabi ni Jesus at bumalik siyang nakakikita. At ngayon, mga kababayan, ika-5 linggo ng Kwaresma, matapos ang babaeng makasalanan at walang pananampalataya, matapos ang isang bulag na ipinanganak na nababalot ng dilim, ngayon ay isa ng patay. Kaibigan na patay ang pinagsalitaan ni Jesus, Lazaro, lumabas ka! At ang patay ay bumangon, lumabas sa pinaglagyan sa kanya na libingan. Mga giligiliw, ito'y paglalarawan sa atin ang panahon ng Kwaresma at hindi lamang Kwaresma, ang buong buhay natin bilang mga Kristiyano, kung sa atin ay mayroong isang malinaw na utos ang langit, si Jesus ay pakinggan. Walang kapalit ang salita ni Jesus, walang katumbas. Kapag ito ang iyong pinabayaan, makikita sa 3 linggo, wala kang tunay na pananampalataya. Kapag hindi ka nakinig sa salita ni Jesus, mananatili kang bulag at nababalot ng kadiliman. Kapag ikaw ay hindi nakinig kay Jesus, talagang hanggang kamatayan ka na lamang. Yun. Kaya nga, mga kababayan, kanina sinabi ko, itong Pasko na muling pagkabuhay at maski na itong Kwaresma, isang sakramento sa atin ay sinasaliwa ang binyag. Kaya kanina, binisikan ko kayong muli. Ngunit hindi lamang doon. Alam ba ninyo na sa binyag, merong ginagawa yung pare? Hinahawakan yung tainga ng bata. At ganun din yung labi. Binubuksan ang tainga upang itong bibinyagan mula ngayon maging ugali na niya ang pakikinig sa salita ni Kristo sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang kanyang labi ay kinalagan upang siya pagdating ng panahon ay sumama sa pagsamba, sa pagpapasalamat, sa pagbibigay puri sa may kapal. Para kay Jesus, ano ang batayan upang sabihin, tayo'y kanyang kapamilya, tayo'y kanyang kapatid, tayo'y kanyang kapuso. Meron pa bang istasyon na kalimutan ako? Kapamilya, kapuso, kapatid. Alam na ninyo ang kanyang sagot? Tandaan ninyo ito. Lucas 8:21. Chapter 8, verse 21. My mother, my brothers, and my sisters are those who hear the word of God and act according to it. Ang kapatid ko na kinikilala, ang kapamilya ko na minamahal, ang kapuso ko na close kami, ay ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumatalima dito. Hindi kailangan mga kapatid. Kaya nga, ano yung programa ng Santa Iglesia? New Evangelization. Ang pagpapahay ng Ebanghelyo. Iyan ang ating misyon. Alam po ba ninyo kung bakit? Karapatan ng bawat binyagan ang marinig ang salita ng Diyos. Kung kaya paunahin tungkulin ng sino mang pari, paunahin kong gampanin bilang pari ay ipahayag ang salita ng Diyos. Yan ang number 1 duty, second to none.
Karapatan ninyo, kailangan ninyo, katungkulan namin sa inyo'y isubo, ibigay, busugin kayo ng salita sapagkat ito ang salita ng buhay. Ngunit, tanong ko naman ay, kayo naman, gawin lahat ang magagawa upang tiyakin na kayo'y nakapakikinig ng salita. Sapagkat ang trahedya nating mga Pilipino, karamihan sa Pilipinong bininyagan at tinatawag na Katoliko at Kristiyano, karamihan ay hindi napapakinggan ng salita ng Diyos. Saan ipinapahayag ang salita ng Diyos? Saan pinagninilayan ang salita ng Diyos? Sa Santa Misa, sa bahay dalanginan, sa ating liturhiya ng salita. At 70% ng mga Pilipino ay hindi nagsisimba. Karamihan sa mga binyagang Pilipino ay hindi nakikinig sa salita. Kung kaya ang kanilang mga isipan ay puno ng puno ng pagkamkam, pagiging ganit. Kung kaya ang ating bansa ay kilala, ano ba ito? Pinakamalaking magnanakaw, pinakamaraming magnanakaw ay naririto. Pinakamarahas na bansa, araw-araw na ginawa ng Diyos. Ngayon ay meron ng isang bagong industriya, riding in tandem. Kahit sa probinsya, magugulat kayo sa dami ng pinapatay. Mga Kristiyano, oo, sa pangalan lamang. Bakit walang laman? Bakit ampaw? Bakit hangin ang laman? Sapagkat hindi naman lumaki na naririnig ang salita ng Diyos. Iyon ang ating sitwasyon. Kaya nga, taon-taon, mismo sa Kwaresma, katulad ng tinuntun ko, ulit-ulit sa atin ay sinasabi, makinig kay Jesus. Ibanghelyo niya ay pagnilayan. Ito ngayon ang tanong ko. Ginagawa ko lahat. Ako, tanong ko kayo, ginagawa ba ninyo lahat para ang salita ng Diyos ang bubusog sa inyong diwa? Diwa! Inyong maging gabay at tanglaw. Ilan dito ang nakikinig kaninang umaga sa programa ko sa radio, 1 oras kung tinalakay ang salita ng Diyos. Sinabi ko na yun sa inyo. Ngunit, ilan kaya ang nagmasipag na gumising alas 5 ng umaga kung linggo upang ang salita ng Diyos ay mapakinggan? Mas mahalaga pa ang alin? Kailangan ng tulog. Natulog ba kayo ng maaga para makagising ng maaga? Ang salita ng Diyos ay angkinin. Sapagkat tinitiyak ko sa inyo, ang paliwanag ko sa salita ng Diyos ay espesyal. Sapagkat ako'y theologian, professional ako. Yan ang itinuturo ko sa mga pare. Kaya yun ang tanong. Malinaw ang sinabi ng langit, pakinggan siya. Malinaw ang pangailangan natin, malinaw ang katungkulan ko. Ngunit, tayo ba hanggang dito na lamang? Isang araw, isang misa, sa isang araw ng linggo, buong buwan? Kayo'y kumakain araw-araw, ilang ulit. Ang salita ng Diyos, lingguhan, minsanan. Ito ang minamahal kong anak na sa inyo'y sinabi unang linggo na Kwaresma. Maski na ako sugatan, maski na ako nakapako, mahal ako ng Diyos. At iyon ang sinabi niya sa atin. Kayo ba'y nagdaramdam sa Diyos sapagkat kayo may sakit? Kayo ba'y lumalayo sa Diyos sapagkat kayo'y hanggang ngayon ay hindi pa tumatama sa loto? Sinabi niya, kung ako'y anak ng Diyos, sabi ng demonyo, sagot niya sa demonyo, alam ko anak ako ng Diyos, alam ko mahal ako ng Diyos, maski na walang laman ng tiyan ko, maski na ako'y tinutuhog ng mga pako, maski na ako'y mamamatay na, mahal pa rin ako ng Diyos. Meron ba tayong ganoong pananampalataya sa Kanya na nagbika, ako ang buhay,
ako ang muling pagkabuhay. Nananalig ka ba na ikaw ay hindi mamamatay magpakailanman sapagkat ako'y naririto? Yon ang tanong kay Martha at kay Maria. Panginoon, kung ikaw po lamang ay naririto, di sana hindi namatay ang kapatid namin. Sabi ni Jesus, hanggang doon lamang ba pananampalataya ninyo na ako'y naroon, kaharap ninyo? Hindi ba kayo naniniwala? At alam ba ninyo bakit ako nagtagal? Sinadya ko na hindi dumating kaagad. Ang kapatid ninyo'y alam kong may sakit. Alam ko rin mamamatay. Bakit hindi ko pinigil ang kamatayan? Sapagkat mas makapangyarihan na ang namatay na ay tawagin, buhayin, kaysa sa ang isang karamdaman lamang ay pagalingin. Sumasampalataya ba kayo? Saan natin makukuha? Saan nakasalalay ang pananampalataya? Sa salita ng Diyos. Paano? Sa pakikinig natin dito at pagninilay. Sana salita ng buhay sa ating niya alok. Tayo ba ang tumatanggap? Amen. Pagsigayin po tayo. nananalig sa nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, idulog natin ating mga kahihingin para sa mga pangailangan natin at ng kapwa-tao. Maging tugon natin, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa, ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay naging
maging laging buhay sa pamamalagi ng Espiritu at magpagaling sa maraming sugat na likha ng ating pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, ibigay mo kami. Nawa, ang ating mga pinunong espiritual ay magamit ng Espiritu, gaya ng propetang Ezekiel, sa pagpapanumbalik ng buhay sa mga pamayanan at institusyon, binabagabag ng mga ilingan at pagkakahali-hali. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, ibigay mo kami. Nawa, ang mga mag-asawang nagdaraan sa mahigpit na krisis ay makatagpo sa kanilang pananampalataya ng lakas na lumimot sa mga hinanakit at ang panibagong simula sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, ibigay mo kami. Nawa, ang mga nakalibing sa pagkakasala ay makatagpo kay Jesus at sa kanilang pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila para magsimulang mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, ibigay mo kami. Nawa, ang mga nahihirapan sa kanilang mga paningil na kapaligiran ay makahango ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga pagbasa para ngayon. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, ibigay mo kami. Tahimik natin ilalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Diyos, dumudulog po kami sa iyo ng sugatan sa dati naming pagkatalo, ngunit magigay na nananalig sa iyo. Gawin mo po sa amin ang kamanghamang aming pinamalas mo sa lambak ng mga kalansayan sa libingan ni Lazaro. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. pagsamba ngayong araw ng Panginoon ay maging kalulugon sa Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, ito pagkakahalik sa iyong mga kamay, sa pagbibilan ng karangalan sa ating kapaglabanan at sa buong sambayanan ng banal. Ama, kami po'y dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo sa mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, paundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tuloy na kung marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Siya'y dinanay pa sa amin, kaya siya'y nagdalaghati rin sa pagmanaw nila sa mga kaibigang giliw. Siya'y dinanay pa sa iyo, kaya takay ang kapangyarihan mo, kanyang bilugay ang kaibigang lumaho. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwating ng iyong pagmamahal na sa amin ay bubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang upay sa kalangitan, kami po dito sa shrine ay nagpupunyi sa iyong kadakilaan. At sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kawanangan. Walang sawang tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, mayandog at malinis na alay sa pagsamba sa iyong ngalan. Ama, isinasamo po namin pakapanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu ang mga kaloob nito. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang namin ang misteryo nito. Noong gabi, ipagkalulog siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, dinati iyon, ibinigay sa kanyang mga kaibigan ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos sa kamunan, kinuha niya ang kalis na may alak, muli nagpasalamat sa iyo, ibinigay iyon sa mga kaibigan at ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsigayo po tayo. Wagdagan natin ang pananampalataya. Sa amin at ligtas, kaya hindi na kanyang muling pagkabuhay at pagkakiyak sa kalangitan.
samantalang ng kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasalamat din pinaming iniaalay ang buhay at banal na pagkakain ito. Gawin mo po ang dugnay ito ng iyong sambayanan. Masdan mo ang iyong anak na nagalay ng kanyang buhay upang kami muli ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo pong kaming tatanggap sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, mga tunay na kapuso at kadiwa ni Kristo. Kami nawa ay gawin niya ang doon na akong panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pawanan. Kaysa na ina ng Diyos ang Malalim Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir at lahat ng mga banal, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog kong ikaw na aming pakipagkasundo sa iyo, magbunga nawa ng kapayapaan, ng pagbabago ng kaligtasan sa aming bansa at sa buong daigdig. Panalangin mo po sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong Santa Iglesia na naglalakbay sa lupa. Kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, ng aming obispong si Luis Antonio, ng kalang mga obispo na buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kaingin ng iyong anak na may pinimpon mo dito sa iyong harapan. Among mawilin, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin nauna na at ang lahat ng lumisan na sa mundo nito taglay ang pag-ibig sa iyo. Kami ko'y umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan ng iyong kalingingang walang mali sa pagkataping masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinagpuri pinagdaraan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid ko, ang umawit na amin ay mas madali kaysa isabuhay ang amin. Ang isabuhay ang amin, ang ibig sabihin mahalin Diyos ng buong pagkatao. Mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Kailangan natin si Jesus sapagkat siya ang tanging nating lakas at buhay. Kaya bago natin sa tanggapin, awitin muna natin sama-sama panalangin turutin niya sa atin. Maria.
Hinihiling namin, O Panginoon, iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Palooban mo kami ng kamayapaan, kagalakan, pagbibigayan, pagpapatawaran sa aming malahanan, sa aming mga pinapasukan, sa aming buong bayan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at pagkamasarili, samantalang hinihintay namin ang sayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming manlulubos. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, huwag mo po sanang isalahan ang marami naming kasalanan at kahihiyan. Pagbuos at tignan mo po ang pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Panginoon mo kami ng kapayapaan, pagkakarisa, pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Mga kinikilig ko kung sumating ang biyaya ng Diyos, dapat tayong bukas puso at bukas palad sa isa't isa. Magbatian po tayo. Magsalita sa atin, upang tayo tawagin mo na sa dilim, upang tayo alutin ang buhay, matapos ang kamatayan, upang tayo dulutan ng kanyang pagmamahal. Siya'y ating tanggapin, ating aminin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkabulan sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran sinagkaloob niyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro niyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigay. Sa karalitaan, pagkaroon mo sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, patutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalina sa halip na kalinain, paglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangat ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Pagsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin po pagmahal, kami mong nakinawang sa katawan dugo ng iyong anak, ay mapabilang tawag lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang inyong pansin. Inaangailangan ng lahat sa mga sumusunod na gawain dito sa EDSA Shrine. Ngayong buong panahon ng Kwaresma, tuwing Biyernes, ang Stations of the Cross ay gaganapin sa promenade area ng EDSA Shrine sa ganap na alas 6 na gabi pagkatapos ng hilina ng Sacred Heart of Jesus. Gaganapin ang isang Lenten meditation concert sa Miyerkules, ika-7 ng Abril, sa ganap na ika-8 ng gabi pagkatapos ng hilina sa inang ng Latin sa Cloro. Tampok sa naturang pagtatangkad ang alay healing choir. Ang ating community Lenten recollection na may paksang paglalakbay ng Lifo kasama ni Maria patungo kay Kristo ay gaganapin sa ika-14 hanggang ika-16 ng Abril, Lunes hanggang Miyerkules, pagkatapos ng misa sa ika-8 ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverendo Padre June Abogado, chaplain ng Cardinal Santos Medical Center. Inaasahan namin ang inyong pagdalo sa mga nasabing gawain at sama-sama natin paghandaan ang makabuluhang pag-alala sa Kwaresma. Maraming pong salamat. Tanggapin na po natin ang huling pagbabasbas. Bago yun, gusto ko rin magbigay alam sa inyo ang aking proyekto para sa ating matatandang pari sa buong Pilipinas, mga pari may karamdaman na at naghihintay na ng katapusan. Tayo ay mayroong ipinagawang isang transient house para sa kanila sa East Fairview. At sa Mayo, sa darating na buwan, ako'y humingi ng inyong tulong. Tulungan ninyo para maialay natin ngayong taon ang laiko, maging alay ng laiko at ng mga nakababatang pari para sa ating matatandang pari, itong tinatawag na Ephesus Transient House. Meron po tayo isang parapol at magaganda ang unang preview, isang condo unit dito sa Cubao. Kaya paghandaan ninyo, sa Mayo ko yun, iaalok sa inyo.
At pagtulong ito yung bukas palad ng pagsasagawa sa pagkalinga sa ating matatanda, sa ating mga pari. Salamat ngayon pa lamang. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mga baging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga binigilid, ngayong ang nalalabi pa sa Kwaresma, ito'y iyanay, pakikinig sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat.